Natagpuan sa isang quarry site sa Capas, Tarlac ang dalawang bangkay na hinihinalang ang nawawalang beauty contestant na si Geneva Lopez at ang kanyang nobyong Israeli na si Yitzhak Cohen. Nakatakdang i-autopsy ang mga labi para makatiyak kung sila nga ang mga ito na nawala noon pang isang buwan. Mula sa Tarlac City, nakatutok live si Von Aquino. Von? Ivan, Pia, dalawang bangkay ang natagpuan sa bakanteng lote sa Capas, Tarlac kaninang umaga. Ayon sa PNP, maaring ang beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at kanyang Israeli fiancé na si Yitzhak Cohen na huling nakita noong June 21 ang nakitang mga bangkay. Natagpuan sa masukal na bakanting lupain sa isang quarry site sa Santa Lucia, Capas, Tarlac, alas 7 kaninang umaga ang dalawang bangkay. Ayon sa pulisya, hinalughog ng Tarlac CIDG ang lugar sa bisa ng search warrant. Matapos lumapit sa SITG Ginishak ang isang key witness para magbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dalawang bangkay. Dinala ang mga labi sa punerarya sa Tarlac City. Ayon sa PNP, na-identify umano ng mga kaanak ni Lopez ang kanyang katawan base sa suot ng bangkay na babae. Yung dinala po sa punerarya ay yung na-identify naman po sila initially ng kanilang pamilya. Subalit kailangan dumaan po ito sa official autopsy, pati na rin po yung DNA profiling, establish po yung kanilang tunay na pagkakakilanlan. Hindi pa raw tukoy ng PNP kung kailan at kung paano namatay ang dalawang biktima. Bukod sa mga kaanak, dumating din sa punerarya ang mga tauhan ng NBI Organized and Transnational Crime Division, NBI Forensics, NBI Tarlac at NBI Pampanga. Ang mga taga-NBI Region 3 nakatakdang magsagawa ng autopsy sa dalawang labi. Sa bisa rin ng search warrant, inaresto rin kanina umaga ang tumayo umanong middleman sa bibilhin sanang lupa ni na Lopez at Cohen. Mayroon umanong mga nakuhang baril sa middleman at wala umano itong license to own and possess firearms at firearms registration. Arestado rin ang isa sa person of interest na dati rin umanong pulis. Sabi ng PNP, sa 7 persons of interest, 3 na ang arestado para sa reklamong illegal possession of firearms habang hindi pa nasasampahan ang 2 iba pa. Iban, sa ngayon ay sinusubukan pa natin kunin ang pahayag ng mga kaanak ni na Lopez at Cohen. Pero sa ngayon ay hindi pa tayo pinapapasok sa compound ng punerarya. Ivan? Maraming salamat, Von Aquino. Samantala, ayon po kay Interior Secretary Benhur Abalos, 2 suspect na ang hawak ng pulisya na posibleng may kinalaman sa nadiskubring bangkay na hinihinalang sina Lopez at Cohen. Malinaw na pananakot ang intensyon ng China sa paglalag ng tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa isang maritime expert. Ang Philippine Coast Guard nanindigang hindi magpapatinag kahit abot tanaw lang ang barko ng China sa BRP Teresa Magbanwa. Nakatutok si JP Soriano. Walang tigil pa rin sa pagbuntot sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard ang CCGV 5901 na tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa Escoda o Sabina Shoal na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Ayon sa PCG, nasa 800 yards lang o 750 meters ang distansya ng monster ship sa barko ng Pilipinas ngayong araw. Abot tanaw lang ito kung tutuusin. Ganyan kalayo ang Dolomite Beach sa Maynila kung lalakarin mula sa kilometer 0 marker sa Luneta. Kitang-kita pa sa larawan kung paano nag-deploy ng maliit na bangka ang monster ship ng China at lumapit sa BRP Teresa Magbanwa. China Coast Guard 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRB 9701. You are within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is the intention of your small boat? Over. Ilang linggo nang na-monitor ang monster ship na dumaan sa EEZ at mga bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa PCG, malinaw itong indikasyon ng pananakot ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa na nagbabantay sa Escoda Shoal. With the clear guidance of our President and the intention of the Commandant of the Philippine Coast Guard to maintain our presence in Escoda Shoal,
we're not going to pull out and we're not going to be intimidated. Wala pang natatanggap na opisyal na report ang Department of Foreign Affairs kaugnay sa pagdaan ng Chinese monster ship sa EEZ ng Pilipinas. Ayon sa maritime law expert si Dr. J. Batong Bakal, walang illegal sa mga galaw ng Chinese monster ship. Maaari raw itong magsagawa ng freedom of navigation sa high seas at sa EEZ ng isang bansa gaya ng Pilipinas. Pero malinaw raw na layunin ng China na takutin ang Pilipinas. Makabagong gunboat diplomacy raw ito o banta ng pananakot ang malaking bansa sa maliit na bansa. Maaaring paraan daw ito ng China para piliting makipag-usap at umayon sa kanila ang Pilipinas. Nataon din ito sa nakatakdang 2+2 ministerial meetings sa Lunes ng mga foreign at defense ministers ng Pilipinas at Japan. Inaasahan dito ang posibleng kasunduan ng Pilipinas at Japan para sa Reciprocal Access Agreement o RAA na bersyon nila ng Visiting Forces Agreement o VFA ng Pilipinas at Amerika. Di raw ito nakatuon sa China pero muling giniit ng Japan na tinututulan nila ang mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Wala pang tugon ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag ng Japanese Embassy. Pero nauna nang sinabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas na nagkasundo ang Pilipinas at China na itutuloy ang mapayapang pag-uusap para magkasundo at maiwasan na ang gulo sa Ayungin Shoal at sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Timbog sa buy-bust operation ng isang lalaki at kasabwat nito sa pagbebenta ng iligal na droga. Ang kanila raw mga parokyano o mga estudyante. Yan ang tinutukan ni Jomer Apresto. Nanginginig ba ang 20 anyos na lalaking ito habang kinakausap ng GMA Integrated News sa loob ng custodial facility ng Sampaloc Police Station sa Maynila? Nahuli siya sa drug buy-bust operation sa bahagi ng Algeciras Street sa Sampaloc. Kasama niyang nahuli ang 27 anyos na lalaki na sinasabi ng mga otoridad na kasabwat niya. Gamit daw ang 500 pisong budal money ay nagawang kumagat sa pain ng mga sospek. Nahulihan ito ng 500 grams ng suspected marijuana na nagkakahalaga ito ng standard drug price niya na 60,000. Sa investigasyon ng pulisya, pawang mga estudyante ang parokyano ng target. May mga estudyante tayong nakukuha at namomonitor na yun na nagiging parokyano nila. Kasi located naman talaga dito sa area, yung mga university belt natin. Nabatid na nahuli na noong nakaraang buwan ang ilan pang kagrupo ng target dahil din sa pagbebenta ng iligal na droga. Pero ayon sa nanay ng target, marami lang kabarkada pero inosente raw ang kanyang anak. Hindi naman po kasi ako basta-basta naniniwala sa sabi-sabi. Hanggat hindi ko naman nakikita ng dalawang mata ko. Gayunman, sinabi ng barangay na nasa drug watch list talaga nila ang target. comment po. Comment na lang po ako dyan. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.